Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Hindi raw lubos akalain ng nagdadalamhating ina ng isa sa mga pumanaw na Ateneo players na si Rene Clert Baterbonia na ang sasabakan ng 19 na anyos niyang anak ay tila isang military-style training. Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Ayon sa ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia, ang akala niya ay regular sports training lamang ito. Kung naipaliwanag lamang di umano sa kanya kung anong klaseng training ang sasalihan ng kanyang anak, sana ay nabigyan nila ito ng tamang gabay bilang mga magulang. Sabi ko, sige nak, is mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi military training. Ano ba yun? Mas lalo pang mabigat, hindi raw pinayagan ang mga players na sumama sa tinatawag ng Ateneo de Manila University na team building activity sa Dipaculao, Aurora na gumamit ng cellphone. Dahil dito, hindi rin nila nagawang makontak si Rene. Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Tapos pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta dun sa lagat? Ang bagay na ito ay nauna nang nabanggit ng ilang Ateneo players na minsan nang sumali sa tinatawag na military-style bootcamp ng Ateneo basketball program sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Kaming kaalam-alam, nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Pumunta kami ng Baler. Yun, grabe. Para siyang bootcamp talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Wala namang nalunod. Muntik na. Muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ginawa niyo. It's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. Super deadly. Para siyang bootcamp, parang short bootcamp na just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Yeah. Okay. Totoo yun. Ayon pa kay Rovelyn, kahit mahirap lamang daw sila, hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak sa isang military-style training kung nabigyan lamang sila ng abiso tungkol sa uri ng training na sasalihan ng kanyang anak. Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Dahil dito, may ilang taga-Ateneo na nagtanggol sa kanilang alma mater at inakusahan pa ang ilang netizens na ina-associate daw ang pagkamatay ng 2 Ateneo players sa term na initiation. Kagaya na lamang ng isang Ateneo insider na ito. Ang sagot naman natin, first, we never used such a term.
Hindi ito tungkol sa pagla-label as initiation. Kahit ano pa ang tawag diyan, ang punto ay may mga activities na mismong Ateneo players ang nag-describe bilang super deadly o military style. It's a deadly training for 1 week. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? O bootcamp, yun. Anong gagawin mo? Pwede ilabas yun dito. Ayaw nga, hindi nga pwede ilabas yun. Pero wild yun. Wild talaga, wild. So that's wilder than yung twice a day na normal. Oh, yeah. Wala pa yun. The real questions are, was ADMU aware of this activity? Did they approve this particular team building exercise? But one thing is clear, and mukhang ito ang na-miss ng so-called Ateneo educator, na ang mga magulang ni Rene hindi umano na-inform ng maayos tungkol sa nature ng team building activity. Dahil kung alam lang nila kung ano talaga ito, hindi sana nila pinayagan ang kanilang anak. And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yung official na trabahante sa pulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang, walang staff ba sa Ateneo? Wala talaga. Tapos wala silang sa akin, yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo? Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam. Sa tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin. Pumunta ako dyan. Napakalaking potential po nung anak ninyo, MVP ng palarong pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Ay, hirap kami pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aaral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto nyong managot dito? Sa ngayon, hindi ko pa po alam Basta isa lang talagang magpa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga.
Gusto ko lang malaman bakit ganun. Bakit ang tagal nilang nakuha? Ang dami nila tapos hindi nila na-rescue. Bakit naman pumunta sila doon na walang rescue, walang medic? Dami akong tanong, hindi pa nasagot. Ngayon po ay pupuntahan nyo na po siya sa... Doon na pa ako pupunta. Naghihintay na yun. Sige po, kami po ay nakikiramay ma'am at sasama na rin po kami sa inyo para matutukan po talaga tong kaso po ng anak po ninyo, ha? Para matutupan lang. Sige po ma'am. Mga tubig